Lumabas ang mga detalye tungkol sa pag-uusap ni Donald Trump at Vladimir Zelensky sa Washington noong Oktubre 17. Ayon sa maraming mga source, habang nagaganap ang pagpupulong noong Biyernes, paulit-ulit na binabanggit ni Trump ang mga pahayag ni Vladimir Putin na sinabi nito sa kanya noong kanilang pag-uusap sa telepono. Noong nakaraang araw, pinilit ni Trump si Zelensky na pumayag sa mga kondisyon ni Putin o sisirain ni Putin ang Ukraine. Tiniyak ni Trump kay Zelensky na hindi pa talaga nagsisimula si Putin na makipagdigma ng todo at mas mabuti pang sumuko na lang ang Ukraine. Ilang beses nang nauwi sa sigawan ang pagpupulong ng mga presidente ng Estados Unidos at Ukraine. Si Trump naman, palaging nagmumura, pasensya na. Pero ang pinaka-nakakagulat, at hindi lang ito sinasabi ng mga source, kundi pati na rin mismo ni Vladimir Zelensky, ay ang payo ni Steve Witkoff, tagapayo ni Donald Trump, na mariing pinilit si Zelensky. Ibibigay kay Vladimir Putin ang Donbas dahil ang Russia, pansin mo, nagsagawa ng referendum doon at isinama pa ang rehiyong ito sa kanilang konstitusyon. At dahil dito, ayon kay Witkoff, ito ay matibay na argumento na nagsasabing teritoryo na ito ng Russia ngayon. Simple lang ang sagot ni Zelensky. At kung idagdag naman ng Ukraine, ngayon sa kanilang konstitusyon ang ilang rehiyon ng Russia, hihilingin din ba ni Witkoff sa Russia na ibigay ang mga teritoryong iyon sa Ukraine? Pero sa kasamaang palad, hindi pa iyon ang lahat. Matapos ang pagpupulong, agad nagpakita ng suporta para sa Ukraine ang mga kaalyadong Europeo. At ito ang naging tanong, isang napakabahalang senyales. Pero ngayon, nadagdagan pa ang pag-aalala. Dahil ilang kilalang pahayagan na tumutukoy sa kanilang mga source ay nagsusulat na si Trump ay halos tumalikod na sa Ukraine. Hinihiling niya kay Zelensky na sumuko kay Putin. Dahil nangako raw siya sa Amerikanong presidente ng isang economic deal agad pagkatapos ng digmaan. Ako si Alexi Pechi. Oktubre 20 ngayon. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like ang video, magkomento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon namin agad inilalathala ang mga balita. Kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kamakailan, kinumpirma ni Volodymyr Zelensky na pinilit siya ng espesyal na sugo ni Trump na si Steve Witkoff. Dahilan ng pag-atras ng tropang Ukranyano mula Donetsk ay ang pagsama ng Russia sa rehiyon sa kanilang konstitusyon. Sa pressure ni Trump, naging maingat at hindi nagsalita ang presidente ng Ukraine. Titigil muna tayo sa pahayag ni Zelensky sa rehiyon ni Witkoff. Ipapaliwanag ko mamaya kung tungkol saan ito. Kaya, si Zelensky na galing lang sa Washington ay naglabas ng pahayag ngayon at nagpapatuloy pa. Isang mahaba at detalyadong pahayag ito. Sinabi ko sa kanya, ibig sabihin kay Witkoff ng malinaw na mayroong ilang mapanlinlang na impresyon. Sinasabi ng mga Ruso na di umano'y nagsagawa sila ng referendum sa mga Ruso sa Donbas at nagusto raw nila sa Russia. Pero una munang nagkaroon ng okupasyon at pagkatapos ay may nangyaring wala sa kontrol at labag sa batas na tinawag nilang referendum. Ayon kay Ginoong Witkoff, nasa konstitusyon daw ito. Kaya ipinaliwanag ko ulit kay Ginoong Witkoff na kung bukas ay magdagdag pa si Putin sa konstitusyon matapos ang digmaan, kailangan na naman nating umalis sa isang teritoryo. Kung idagdag ko rin sa konstitusyon ng Ukraine ang dalawang rehiyon ng Russian Federation, aalis din ba sila sa mga teritoryong iyon? Mula sa aming mga pag-uusap, malinaw na kung tatanggapin ng Ukraine ang inilagay sa plato, ibig sabihin ay masamang solusyon sa teritoryo, susubukan din nilang lutasin ang lahat ng iba pa nang wala tayo. Halimbawa, sa aming pag-uusap tungkol sa tigil putukan, muli nilang ikinuwento ang bersyon ng kasaysayan ng Russia na di umano'y maghahanda kami para sa pag-atake, na hindi raw dapat bigyan kami ng pahinga. Sabi ko, hindi ko maintindihan paano namin lalabagin ang mga kasiguruhan sa seguridad kasama kayo kung magtatapos na ang digmaan. Halimbawa, ang Timog Korea na may seguridad mula sa Estados Unidos at naging maunlad, samantalang ang Hilagang Korea ay nananatiling ganoon pa rin. Wala ring pinal na dokumento o kasunduang pangkapayapaan doon. Sino ang lalabag sa seguridad mula Amerika? Sino ang magiging sariling kaaway? Nauunawaan naming si Steve Witkoff ay naglalathala lang ng ibig sabihin ng Rusya, hindi ito ang kanyang pananaw.
Sabi niya iyon, wakas ng sipi kay Vladimir Zelensky. Sinabi ni Zelensky na matapos ang huli nilang pagkikita ni Trump sa White House, nandun din si Witkoff hanggang sa dulo. Hindi malinaw kung inalok ba ni Putin na isuko ang ilang teritoryo ng Kherson at Zaporizhzhia o kung pumayag lang siya na huwag nang sumugod pa sa mga rehiyong iyon. Nakakatuwa, sinigurado ni Zelensky na tinanong niya ito kina Trump at Witkoff. Ngunit wala sa kanila ang sumagot. Ibig sabihin, gaya sa Alaska, hindi na naman naunawaan ni Witkoff at Trump ang alok ni Putin. Ngayon, tinitiyak ni Witkoff na parang sinasabi ni Putin na ibigay na lang ng Ukraine ang Donbas, kapalit ng Kherson at Zaporizhzhia na mga rehiyon. Pero ang ibibigay ano yon? Aalisin ko ba ang mga tropang Ruso sa mga nasakop na teritoryo o hindi ko lang atakihin ang mga lugar na di nasakop ng mga Ruso? At dahil doon wala rin siyang pwedeng ibigay. Pero ang nakakatuwa, ni Witkoff o Trump ay hindi sumagot sa tanong na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At sinabi pa rin ni Zelensky na narinig ni Donald Trump ang posisyon ng Ukraine tungkol sa imposibilidad na isuko ang Donbas. Dito ko agad babanggitin kung bakit si Steve Witkoff ang nasa sentro ng atensyon ngayon. Kinabukasan matapos mag-usap sina Trump at Zelensky, inilathala ng Washington Post na sinabi ni Witkoff kay Zelensky na dapat isuko ng Ukraine sa Russia ang Donbas at kilalanin ito bilang bahagi ng Russia. Kaya nagsagawa ang Russia ng referendum at isinama ang rehiyon sa kanilang konstitusyon. Sa parehong artikulo, sinabi na handa di umano si Putin na ibigay ang ilang bahagi ng Zaporizhzhia at Kherson kapalit ng buong kontrol sa Donetsk. Siyempre, alam nyo namang hindi talaga balak ni Putin magbigay ng kahit ano tungkol sa Ukraine. Di nagbago ang posisyon niya. Ito ang tinatawag na demilitarisasyon, denasifikasyon, pagtanggal ng mga pangunahing dahilan ng krisis. Ibig sabihin, ang walang kondisyong pagsuko ng Ukraine. At wala siyang tinatanggap na ibang opsyon. Ngayon, sinabi na ni Peskov na wala silang pakialam sa anumang mga hakbang ng kapayapaan ni Donald Trump. Kailangan nila ang buong Ukraine at lahat ng narito. Sa parehong artikulo, isinulat ng Washington Post na noong Biyernes, pinilit ni Witkoff ang Ukraine, ang delegasyon ng Ukraine at si Zelensky mismo na isuko ang Donetsk region sa Russia dahil karamihan sa mga tao roon ay nagsasalita ng Ruso. Kinumpirma ni Zelensky ang info. Oo, si Witkoff, pasensya. Sabi ni Baran, pakinggan ninyo. Nandoon ang mga nagsasalita ng Ruso at nagreferendum na si Putin isinama na sa konstitusyon ng Russia. Ano ngayon, ganun na lang ba? Kailangan na lang igalang siguro ang diktador ibigay sa kanya ang Donetsk na rehiyon. May naisip ako tungkol dito ngayon. Gusto ko sanang tanungin si Witkoff, sa Estados Unidos ba ng Amerika, lahat ba ay nagsasalita ng Ingles? Talaga bang sa Estados Unidos ng Amerika, wala talagang halos buong mga estado na nagsasalita, halimbawa, ng Espanyol? Dapat pag-isipan ito, at dito, may lumitaw talagang magandang balita para sa Ukraine. Lahat ng susunod na negosasyon na magsisimula mula sa Budapest, ngayon ay hindi na si Steve Witkoff ang mga ngasiwa, kundi si Marco Rubio. Mahalagang tandaan na hindi hayagang binanggit ni Trump ang issue ng pagbibigay ng Donbas, kahit matapos makausap si Putin o makipagkita kay Zelensky. Ibig sabihin, hindi niya ito sinasabi sa publiko. Sa mga saradong pagpupulong, oo, pero sa publiko, hindi. Matapos makipagkita kay Zelensky, iginiit ni Trump na tigil putukan muna sa kasalukuyang linya ng labanan. At ang posisyong ito ay kinumpirma at sinoportahan din ng Pangulo ng Ukraine. Pero alam nyo rin, may hindi rin pampublikong bahagi. Ayon sa Financial Times, hinikayat ni Donald Trump si Volodymyr Zelensky sa isang tensyonadong pagpupulong sa White House noong Biyernes na tanggapin ang mga kondisyon ng Russia para sa tigil putukan. Nagbabala siya na sinabi ni Vladimir Putin na wawasakin niya ang Ukraine kung hindi ito papayag. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, madalas mainit ang pagtatalo ng mga presidente ng United States at Ukraine at laging nagmumura si Trump. Sabi pa nila, itinapon ng United States President ang mga mapa ng frontline sa Ukraine. Pinilit si Zelensky na ibigay ang buong Donbas kay Putin at paulit-ulit na inulit ang sinabi ng leader ng Russia sa tawag noong nakaraang araw. Bagamat inaprubahan ni Trump ang pag-freeze ng kasalukuyang linya ng labanan, ipinakita ng mainit na pulong ang pagbabago ng posisyon ng United States President sa digmaan at kahandaang suportahan ang matinding hinihingi ni Putin. Ayon sa Financial Times, nagtungo sina Zelensky at grupo sa White House na umaasang makatakas. Sinubukang kumbinsihin si Trump na magbigay ng long-range Tomahawk cruise missile, ngunit tumanggi ang United States President.
Ngunit ayon sa dalawang iba pang pahayagan, ang Politico at Reuters, isinulat nila ngayon na ang mga Republican na sumusuporta sa Ukraine sa Kongreso ay pinayuhan pa si Zelensky na huwag makipagkita kay Trump ngayong Biyernes. Matapos makausap si Putin, hindi raw ito ang tamang panahon. Magbabahagi ako ng isa pang sipi mula sa Financial Times. Ayon sa mga opisyal ng Europa na naabisuhan tungkol sa pagpupulong noong Biyernes, tila literal na tinanggap ni Trump ang maraming pahayag ni Putin. Kahit pataliwas ito sa sarili niyang mga kamakailang pahayag tungkol sa kahinaan ng Russia. Halimbawa, sinabi ni Trump kay Zelensky na sinabi sa kanya ni Putin na ang labanan ay isang espesyal na operasyon lamang, hindi isang digmaan, at idinagdag pa na kailangan ng leader ng Ukraine na makipagkasundo kung hindi ay nanganganib siyang malipol. Sinabi ni Trump kay Zelensky na natatalo siya sa digmaan. Sabay babala na kung gugustuhin ni Putin, maaari niya kayong tuluyang wasakin. Wakas ng sipi. Napakahalaga ng sandaling ito. At ang katotohanan talagang sinabi ito ni Trump sa isang pribadong pagpupulong ay kinumpirma mismo ni Zelensky na sa parehong araw ay nagbigay ng panayam sa American channel na National Broadcasting Company News. At tahasang binigyang diin niya, sipi. Hindi kami natatalo sa digmaang ito at hindi nananalo si Putin. Ang kanyang hukbo ay nasa mahina ngayong kalagayan. Oh, ayan na. Inilarawan pa ng Financial Times ang sitwasyon sa pagpupulong CP. Sa isang punto ng pagpupulong, itinabi ng Pangulo ng Estados Unidos ang mapa ng harapan ni Putin na ibinigay ng Ukraine at sinabi niyang sawa na siyang paulit-ulit na makita ang mapa ng linya ng harapan sa Ukraine. Ito ang pulang linya, pero hindi ko alam kung nasaan iyon. Hindi pa ako nakapunta roon, sabi ni Trump ayon sa mga source. Sa isang closed-door na pagpupulong, sinabi rin ni Trump na maayos ang takbo ng ekonomiya ng Russia, na lubhang taliwas sa kanyang mga kamakailang pampublikong pahayag, kung saan hinihikayat niya si Putin na makipag-usap dahil babagsak na raw ang kanyang ekonomiya. Pero noong Huwebes, nag-alok si Putin kay Trump, isusuko ng Ukraine ang bahagi ng Donbas na kontrolado nila kapalit ng ilang teritoryo sa timog rehiyon ng Kherson at Zaporizhia. Ibig sabihin, yung mga lugar na di naman nasakop ng mga Ruso pero pinalalabas nilang kanila. Parang kusa nilang ibinibigay ang mga teritoryong ito. Parang may negosasyon para sa teritoryo ng Ukraine. Pero malinaw na sinabi ni Zelensky na hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang handang bitawan ng mga Ruso sa mga rehiyong ito. Ano nga ba? Mula sa mga lugar na di nila kontrolado. Kailangan pa ba silang paalisin? Bukod pa rito, 3 pang iba pang opisyal ng Europa na naabisuhan tungkol sa mga pag-uusap sa White House ang nagkumpirma na halos buong pulong ay nagbigay ng lektura si Trump. Kay Zelensky, inuulit ang mga argumento ni Vladimir Putin tungkol sa sigalot at hinihikayat siyang tanggapin ang alok ng Russia. Ayon sa opisyal, negatibo ang saloobin ni Zelensky matapos ang pulong. Hindi naging optimistiko ang mga lider ng Europa, ngunit praktikal sila sa pagpaplano ng susunod na hakbang. At dahil dito, agad na naglabas ng magkakaugnay na pahayag ang mga lider ng Europa tungkol sa pagpapatuloy ng suporta sa Ukraine. Gayunpaman, sinabi ni Zelensky sa mga mamamahayag matapos bumalik mula sa Washington at sinabi niya, lumapit na tayo sa posibilidad ng posibleng pagtatapos ng digmaan. Hindi ibig sabihin nito na siguradong matatapos na ito, pero marami nang nagawa si Pangulong Trump sa gitnang silangan. At gamit ang tagumpay na iyon, gusto niyang tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Paalam sa lahat.